May mga bagay na pwedeng dumaan sa buhay natin bilang pagsubok para tayo ay maging matatag. Ayun nga lang hindi lahat ng tao ay kayang manatiling matatag hanggang sa lampasan sila ng mga pagsubok. Ang kwentong ito ang ating tampok ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mariel. Alam niyo, hindi talaga madali para sa akin ang paggawa ng sulat na ito. Pero naniniwala ako na deserve ng karamihan na marinig ang kwentong ito. Kwento na hindi tungkol sa buhay ko kung hindi sa tao na minsan ay naging mahalagang parte ng buhay ko. Bago ko pala ipagpatuloy ang sulat na ito ay gusto ko lamang pong magbigay ng paalala sa mga nakikinig ngayon na ang kwentong ibabahagi ko ay may kinalaman sa mental health. Matagal na akong nagtatrabaho bilang quality analyst sa isang BPO company. At Papa Dudut, doon ko po nakilala si Gio. Isa siyang gwapong bisexual. Maingay, makulit at palaging mataas ang energy niya. Nagsimula siya bilang agent at dahil makulit nga siya ay marami kaagad siyang QA at trainer na nakaklose. Marami kasi siyang palaging baon na kwento. Lahat ay tatawa kapag narinig ang kwento na inihanda niya para sa team. Hanggang sa magkasama na nga kami sa isang team at naging parehong schedule. Hanggang sa magkasabay kaming mag-lunch break at habang naglalakad papunta sa pantry ay sinabi niya noon na nagugutom na siya. Tumingin kami ng pagkain pero nang makapili na ako ay sinabi niya na magyoyosi lang daw muna siya kasi biglang sumakit ang tiyan niya. Lumabas siya at naiwan ako sa pantry. Dahil mag-isa lamang ako noon ay binilisan ko na lang din ang pagkain ko at sumunod sa kanya sa may smoking area. Habang papalapit ako sa kanya ay napansin ko ang kakaibang lungkot sa mukha niya. Nang tumabi ako sa kanya ay medyo nagulat pa nga siya. Titig na titig, grabe ha, natatawang wika ni Gio. Gagi, ngayon ko lang na-realize nang gwapo mo pala sa malapitan. Natatawang sabi ko. Naku Mariel, huwag ka nang ganyan, di tayo talo. Singhal niya sa akin. Alam ko, as if naman may mapapala ako sa iyo kapag niligawan kita. Pero napansin ko lang kasi na parang ang lalim ng iniisip mo kanina bago kita nilapitan dito. Wika ko. Ang sabihin mo, gusto mo lang magpa-cute sa akin. Natatawang sabi naman niya. Sira hindi no. Napaka-asumera mo. Tugon ko naman na ikinatawa niya. Ang totoo hindi lang din kasi talaga ako sanay na nakikitang seryoso ka. Parang ibang Gio ang kasama ko ngayon. Dagdag ko pa. Ito naman kasi ang totoong Gio. Yung Gio na hirap ngumiti dahil sa kanyang mga problema. Yung Gio na parang anumang oras ay susuko na sa buhay. Makahulugang sabi niya. Uy, grabe ka namang magsalita.
Ano bang nangyari? Gusto mo bang ikwento sa akin? May pag-aalinlangan na tanong ko kasi baka masyado na yung personal. Bumuntong hininga muna si Gio at muling tumingin sa malayo bago nag-decide na sagutin ang tanong ko ng kwento ng buhay niya. 5 magkakapatid sina Gio Papadudot. Siya ang panganay at paborito ng kanyang mga magulang. Pero nang umamin siya sa kanyang pagiging bisexual noong nasa first year high school siya, naging malupit na ang mga ito sa kanya. Madalas na pinagsasalitaan ang hindi magaganda, nakakatanggap ng pisikal na pananakit at mga mura. Lalo na nga nang maghirap ang kanilang pamilya at tumira sila malapit sa may gilid ng riles ng tren. Nag-working student siya at kahit pagod sa eskwelahan at trabaho ay palagi pa rin na naglilinis ng bahay, nagluluto at nag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. Binigay niya halos ang buong sahod nito sa mga magulang niya. Kaagad yung nauubos tapos ay palagi pa rin siyang nagigipit sa bahay. Minsan pagkakuha niya ng sweldo sa fast food chain kung saan siya nagpa-part-time ay bumili siya ng polo shirt na gagamitin para sa graduation nila. Pero nang makauwi siya at malaman niyo ng mga magulang niya ay galit na galit ang mga ito at nabugbog pa nga siya. Bakit daw napaka makasarili niya? Isang polo shirt lang naman ang binili niya para sa pagtatapos niya sa high school. Ayaw niya kasing umakyat sa stage at tumanggap ng academic award na suot ang madilaw at puro tahi niyang uniform. Ang masakit pa doon, wala ni isa sa mga magulang niyang sumama sa kanya sa graduation. Ang class advisor niya tuloy ang kasama niya sa pagtanggap ng award. Hindi na nagpatuloy sa college si Gio Papadudut. Pangarap niya talagang makapagtapos ng kolehiyo pero hindi na niya nagawa, lalo na nang ma-stroke ang nanay niya. Kaya naman nagkaroon siya ng iba't ibang trabaho. Nakwento niya na umuwi siya na pagod galing sa trabaho bilang waiter. Birthday niya kaya may dala siyang cake. Pero sa halip na batiin siya ng mga magulang niya ay sinumbat pa nito ang perang ginastos niya na siya naman ang nagpakahirap na kitain. Dapat daw ay pinambili na lamang niya ng gamot ang sinuweldo niya. Dapat ay hindi na siya nagaksaya ng pera para sa walang kwentang bagay o okasyon. Tahimik siyang naiiyak at nagsorry sa mga magulang niya. Kahit sa loob-loob niya ay wala na palang kwenta para dito ang kanyang birthday. Papadudot, matagal na ring gustong umalis ni Gio sa bahay nila. Pero hindi niya ginawa kasi naaawa siya sa mga magulang niya, lalo na sa nanay niya. Baka raw walang mag-alaga sa mga ito lalo na sa nanay niyang na heat stroke. Kaya tiniis niya ang lahat ng pagmamalupit ng mga magulang niya hanggang sa makapasok na nga siya sa BPO company kung saan kami nagkakilala. Mas lumaki ang sweldo niya na palagi pa ring ubos sa mga gastusin sa bahay. Yun ang dahilan kung bakit hindi na siya nakabili ng pagkain niya para sa lunch break dahil 300 na lang ang pera niya na kailangan niyang pagkasyahin sa loob ng 1 linggo bago ang susunod na sweldo namin. Mula noon, Papadudot, sinabi ko kay Gio na kapag nagigipit siya, huwag siyang mahihiyang magsabi sa akin. Nag-share na rin kami sa ulam na binibili ko at binabaon ko. Para kanin na lamang ang kailangan niyang bilhin. 1 taon pa ang lumipas, kaagad din siyang na-promote sa trabaho. Kaya lang ay naging madalas naman ang pag-absent o pagka-late niya. Kaya naman nang muli kaming magkasabay ng lunch, kinausap at tinanong ko siya kung anong nangyari at kwento niya, Papadudot, na nag-away pala sila ng lasing niyang kapatid na lalaki. Binugbog siya nito, hinampas ng kahoy na upuan hanggang sa tutukan ng kutsilyo. Nagagawan sila ng kutsilyo. Pero nang maagaw niya yon ay saktong dumating ang nanay niya na may kasamang mga barangay tanod. Akala niya ay pinabarangay ng nanay niya ang lasing at nagwawala niyang kapatid. Yun pala, siya ang pinabarangay nito.
Laking gulat niya at hindi siya makapaniwala. Pero nang makarating siya sa barangay ay pinaliwanag niya ang totoong nangyari at pinaniwalaan naman siya ng kanilang barangay captain. Tinanong pa raw nito kung gusto niyang magsampa ng kaso pero ang sabi niya ay huwag na dahil ayaw niyang masira ang pamilya nila. Galit na galit ako sa pamilya at mga magulang niya, Papa Dudut. Ilang beses kong inalok si Gio. Natulungan siyang makahanap ng apartment pero ayaw niya talagang iwanan ng pamilya. Ayos lang daw siya kaya sana'y huwag na akong mag-alala sa kanya. Kaya niya raw ang sarili niya. Kaya niyang tiisin ang ginagawa sa kanya ng pamilya. Kaya niya lahat basta para sa mga magulang niya, kakayanin niya kahit nararamdaman niyang galit ang pamilya niya sa kanya dahil hindi siya straight. Kakayanin niya kasi mahal na mahal niya ang pamilya niya. Pinaniniwalaan ko yon at nagtiwala ako sa kanya, Papa Dudut. Ang sabi ko pa noon ay malakas si Gio. Hindi yan susuko at malalampasan niya lahat ng pagsubok na darating sa buhay niya. Pero nagkamali ako. Dahil isang araw nang makapasok ako sa opisina, isang napakasamang balita ang bumungad sa akin. Mariel, huwag ka sanang magugulat pero wala na si Gio. He committed suicide last night. Wala na siya, Mariel. Wala na ang kaibigan natin. Naluluhang sabi ng supervisor namin. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya yon. Hindi ako makapaniwala na bibitaw siya. Kilala ko kasi si Gio, alam ko kung gaano siya katatag. Pero siguro'y ganon talaga ang buhay. Hindi lahat ay kayang magpakatatag ng pangmatagalan. Papa Dudut, hindi ko kwento ang ibinahagi ko sa sulat ko na ito. Kung hindi kwento ng kaibigan kong si Gio. Kwento ng isang kaibigan na nangailangan ng pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga taong may mabigat na pinagdadaanan ngayon. Nang kagaya sa kaibigan ko ay sana'y patuloy kayong magpakatatag at magdasal sa Poong May Kapal para bigyan kayo ng liwanag at malinaw na dahilan para magpatuloy sa buhay. Yours truly, Mariel. Maraming mapagpanggap na tao sa mundong ito. Yung iba, nagpapanggap na matatag at malakas. Kahit ang totoo ay unti-unti na silang nanghihina. Kaya kagaya ng sinabi ni Mariel sa kanyang sulat, sana ay huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. Mahirap pong magpakatatag, pero isipin natin na meron pa ring mga tao ang nagpapahalaga sa ating presensya dito sa mundo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Comment down below para sa inyong mga advice. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po